Eto na, Kuya Alex! Pasok! Welcome po mga classmates sa Rab Guitar Channel. Maraming salamat po sa Diyos at tayo po ay nakapag-upload na naman. Maraming salamat po sa inyo sa pag-click ng video ito. Naku, maraming salamat po. Bago po tayo magsimula mga classmates, baka naman po pwede kayo mag-subscribe at paki-share na rin po yung ating video para po sa mga guitar beginner na gusto pong matutong mag-gitara. Huwag niyo na rin po sanang kalimutan mga classmates na mag-like at mag-comment po sa baba, lalo na po kung gusto niyo pong magpa-shoutout para po sa mga susunod po natin mga video ay ma-shoutout ko po yung inyong mga pangalan. Ngayon po mga classmates ay nasa part 4 na po tayo ng ating pag-aaral para po sa mga guitar beginner po dyan. Sana po ay napanood na po ninyo yung part 1, yung part 2, tsaka yung part 3. Nandiyan po sa inyong mga screen. Pakipasyalan niyo po sa ating Rab Guitar Channel. Ngayon pong part 4, ang ating pong lesson o yung ating goal ay kung paano po natin mapapadali o mapapabilis po yung ating daliri na mailipat po sa ibang chords. Simulan natin mga classmates siyempre sa mga madadaling paraan muna. Hindi muna po tayo gagamit ng mga bar chords para po hindi tayo masyadong mahirapan. Please like and subscribe and share our video. Click the bell. Don't forget that button. Oh, ang gulo na naman, ang gulo magsalita eh. Hindi maintindihan ba sinabi? Start na po tayo mga classmates. Tagal mo! Patay kita! Magsimula po tayo muna sa mandali para hindi po tayo mawalan ng gana sa pag-aaral ng gitara. Kasi kung tayo po ay magsisimulang mag-aaral ng gitara sa mahihirap na agad, baka po mawalan po tayo ng gana na mag-aaral na ng gitara. Ang goal po natin mga classmate ay kung paano po tayo mapapadali na maglipat ng mga chords. Yun po yung ating lesson ngayon. Well, Professor, the floor is yours. Take it. Simulan po natin mga classmates sa A minor. Yan po yung A minor. The first finger natin nasa second string. Itong ating second finger nasa fourth. Yung ating third finger nasa third. Yan po. Yan po yung ating A minor. Meron naman po tayong chart na nandiyan sa inyong screen. Paki-sunod na lang po ninyo A minor po. Ganyan. Pagkitandaan nyo po yung shapes. Importante po yan mga classmates yung ating pag-memorize ng shapes ng mga chords. A minor. Next po, para po mailipat po yan ng mabilis, doon muna po tayo sa mandali lang, sa A. Sumunod po yung A. Ganyan lang po yung A. Tatanggalin nyo lang po itong first finger. Palit nyo po itong fourth sa baba. Alam ko na yan! Ito po, mandali lang po mga classmates, di ba? From A minor. Tapos papalitan lang po ng yung fourth finger natin sa ilalim. Yan. Tanggalin nyo po itong first finger. Meron na kayong dalawang chords na madali lang na ilipat. Okay? A minor. Then A. Yan yung first exercise po natin. Second po, E sus. Tataas lang po tayo. Taas po natin lahat. Ayan po. Ayan yung E sus natin. Tapos, nilipat po tayo ng E. Tatanggalin lang po natin itong sa baba. Ipalit natin itong first finger sa third string. Ayan. Ayan yung E. From E sus. So, nilipat ng E. Ayan po yung ating first exercise. So, madali lang po, diba mga classmate? Okay. A minor. Yung ating strum po, down. Down lang po muna. Tapos, A. Then, E sus. Sa taas mo lang lahat. Tapos, E. Okay? Gawin po natin yung strum natin ay down, up. Okay? Pwede rin po ninyong gawin classmate. Baliktad naman A. Tapos gawin yung A minor. Pwede rin po yun. Tapos sa taas naman E sus.
or E, tapos gawin yung ASUS, no? Kahit saan po doon sa mga pattern na yun, pagpalit-palitin ninyo, okay naman po yun. Basta po, ang importante, ma-practice po ninyo o ma-exercise po yung ating mga daliri. Yun naman pala eh. Dapat din po mga classmate, hindi mahaba rin yung inyong kuko para hindi po kayo mahirapan dahil beginner pa nga lang po tayo. So, kailangan hindi po mahaba yung kuko natin para hindi po tayo mahirapan mag-chords. Hindi pa. Okay? Normal, syempre naman. So, yung ating pong pattern ng strum down. Okay? From A minor. Okay? Tapos lipat. Tapos taas. ASUS. Tapos E. Okay? Try nyo po mga classmate pagka down. Ganito po. From A minor. Diba? Nag-down. Up. Pag down nyo po, ilipat nyo na po ng A. Okay? Yan. Tapos taas. Tapos lipat E. Okay? Ganito po. Tapos taas. Okay. Tapos lipat. Yan yung ating first exercise. And then yung second exercise natin ay E minor. E minor. Then G. Okay. Tapos E minor ulit. Tapos C. Okay, ang strum natin, gawin niyo po muna yung down, up, down. Huwag niyo muna ito ililipat. Yan po. Memorize po muna ninyo i-practice. G. E minor ulit. Okay, pagka memorize niyo po yung shapes o yung titipahin na ninyo, yung didinan ng mga string, gawin na po ninyo yung up. Tapos bago mag-down, kailangan nakalipat na po kayo. Ayun po yung baksa. Ulit. Lipat. Tapos lipat. Okay. Ulit. Lipat. Lipat ulit. Yun po yung ating second exercise. Ang third naman po ay G. Ayan, madali lang po yung mga exercises po natin mga classmate ha. Kaya simulan po natin sa manadali lang muna para pagka lumipat na kayo sa mga bar na medyo hindi na kayo masyadong mahirapan. Okay? Tuloy po tayo yung third exercise po natin, G. C at 9. Okay? Ulit. C at 9. Next, D. D minor. Okay. Siyempre, hindi kayo dito mag-extra mga classmate. Hindi kasi nakikita banda dito sa dito po sa may malapit sa butas po kayo mag-strum. Okay, basta po yun yung pattern natin, down. Tapos, down, up, down. Down, up, down. Okay. Down, up, down. Lipat, C at 9. Tapos D. Down, down. Strum. Lipat din. Down, down. Okay, pag memorize nyo na po yung mga shape o yung chords, gawin nyo na yung strum na ninyo, down, up. Pag pagsak ng down, kailangan sabay po ng lipat. Okay, ganito po. Yan, lipat na po kayo. Tapos D. Okay po, sana po nasundan po ninyo ha. Lipat. Tapos D. Lipat. Okay. Yan. Okay. So, kayang-kaya po mga classmate, di ba? Madali lang. Kaya ko yan.
Dali naman yan. Yan po ang inyong i-memorize. And then, pagka easy na po sa inyo yan, ang gawin naman ho ninyo, so doon po tayo sa exercise number 1, yung, di ba, yung A minor, tapos A, tapos E sus, tapos B. Gawin ho ninyo, from A minor, tapos, open, tapos tipa kayo ng A, tapos open, baka na E sus, open ulit, tapos E. Yan po yung inyong papracticein na. So kanina po hindi tayo nag-open kasi kinakabisado nyo pa yung chords. Eh kung kabisado nyo na po yung chords, para ma-challenge pa po kayo, i-open nyo na po. Tapos bago nyo ilapag yung inyong daliri. So from A minor, open, A, open na naman, E sus, tapos E. So exercise number 2, ganun din po. From E minor, tapos open, tapos G. Open naman. Tapos ng G, open ulit, tapos E minor ulit, tapos C. Yan po mga classmate ha. Yung third exercise naman, G, open, tapos C at 9, open, tapos D, open, D minor, open. Yan. Ano po, nasundan po ninyo? Madali lang po, ano, di ba? Binubola mo lang ako eh. Ano po, nasundan po ninyo? Alam ko po, madali lang para sa mga hindi na beginner, pero pagka beginner pa lang talaga, medyo mahirap pa sa umpisa. Kaya po sana ay, ang sekreto po dyan mga classmate, ay bigyan po natin ng oras para ma-memorize yung mga shapes o yung mga chords. Yan, talaga ng oras yan. And then, pagka memorize na po ninyo, kailangan po ninyo i-apply. Practice. Practicein po natin. Siyempre, makakagawa lang po talaga niyan yung mayroong, sabi pa nila ay yung may passion talagang gustong matuto sa gitara. Hindi naman siguro magtiyatiyaga, siguro yung hindi niya talaga passion o hindi niya hilig. Hindi siya maglalaan ng mahabang oras. Pero kung talagang passion mo yung paggigitara, kahit nabaguhan ka, mabilis kang matututo pagka naglalaanan mo ng oras para mag-practice. Kahit naman hindi natin hawak ang ating gitara, naalala ko nga po nung ako yung nagsisimula pa lang, kahit nga po pagka break time, nung ako po high school, sa braso po namin, so siniti pa namin ang bawat G. Yung shape ng G, shape ng D, shape ng A, shape ng E. Yan, mini-memorize na namin. Sa kamay pa lang po, minsan nga po yung F. Yan, para pagkahawak na namin yung gitara, pag uwi sa bahay, medyo kahit paano, nakatulong po yung pag-memorize pa lang namin sa braso pa lang. Pagka break time namin, wala pa kaming klase. So, nagtatry kaming ganyan, iniisip namin, para pagka may time na kami pag uwi ng bahay, so na-apply na po namin. So yun po mga classmates, ang paraan din po yun para makabisado po natin yung shape ng mga chords. Kung gusto pa po ninyo ma-challenge yung inyong pagme-memorize ng mga chords, pwede naman po ninyong gawin yung halimbawa, naka-A kayo, tapos baba nyo yung braso nyo o kamay, tapos tipa kayo ng A minor, baba ulit, tapos A ulit, pwede rin po ganyan A. Yan. A, baba, tapos A minor. Baba, A, tapos yung second exercise natin, E minor, baba, G. Baba ulit, E minor, baba, tapos C. Diba po? Pero sa umpisa,
wag mo na po ninyong gawin yun pagka hindi nyo pa kabisado yung shape ng chords. Gawin lang po muna ninyo, dito lang po muna kayo. A, tapos open. Nandiyan pa rin po yung kamay ninyo. A minor. O yan, hawak pa rin po ninyo yung neck ng ating gitara. Pagka nadadalian na po kayo sa mga ganyan, yan, mga ganon. Gawin naman ninyo, try nyo ninyo na ibaba nyo yung braso, tapos titipa kayo ulit. Yan. Okay po mga classmate. Sana po nakatulong po sa inyo ngayon yung ating exercises para po mapabilis yung paglipat ng inyong mga daliri sa ibang chords. Kailangan po talaga mga classmate na i-practice po natin. Mag-memorize po tayo ng mga chords. Tapos yung ating na-memorize po, siyempre kailangan i-practice po natin. Yan po yung sekreto po dyan para mabilis po tayong matuto. Kailangan po paglaanan natin ng oras. Sa isang araw, at least isang oras po tayo magpa-practice. Ano? Ang tagal naman. Magsasayang pa ako. Para po talagang matuto po talaga tayo. Yan po yung sekreto po para mapabilis po yung ating pag-aaral ng gitara. Yan po yung ating part 4 mga classmate. Sa part 5 po natin, sa pagpapatuloy po ng series ng ating pag-aaral, share ko po sa inyo o tuturo ko rin po sa inyo kung paano po mapapalambot yung ating mga daliri. Ayan, kasi ngayon po kung napapalipat na po ninyo ng mabilis yung inyong mga daliri sa mga chords, maaari ang ilan po sa inyo medyo matigas pa rin po yung paglipat. Sa part 5 po natin, isi-share ko po naman sa inyo kung paano pa natin mapapabilis pa yung ating mga daliri sa paggigitara. Yan po, sana po ay naka-subscribe na po kayo sa ating channel. At huwag niyo pong kalimutan na pakiclick na rin po yung notification bell para po updated po kayo sa mga tutorial na akin pong ina-upload. Yung akin pong mga ina-upload pala mga classmate para po sa mga guitar beginner po, sa mga gustong matutong maggitara pa lang. Hanggang dito na lamang po muna mga classmate. Ito po yung ating part 4. Sa part 5 po natin, tuturo ko naman po sa inyo kung paano pa natin mapapabilis yung ating mga daliri sa paggigitara. Muli po ay maraming salamat po sa matiyaga po ninyong panonood ng ating video. Sana po ay kahit paano po ay nakatulong po yung ating video po para sa mga nagsisimula pa lang mag-aral ng gitara. Umaasa po ako sa inyo mga classmate na sana ay naka-subscribe na po kayo at na-click po yung notification bell para po updated kayo sa mga tutorial na akin pong ina-upload para po sa mga guitar beginner. At huwag nyo na rin po sanang kalimutang mag-like at pakishare na rin po yung ating video para po sa mga gusto pang matutong mag-aral ng gitara. Muli po mga classmate, maraming salamat po sa Diyos at maraming salamat po muli sa inyo. God bless po sa ating lahat. I shall turn. Hasta la vista, baby. Pre, linaw ah. Oo. Yan. Okay. Okay.